Paano nga ba kinikilig ang mga lalaki? Kadalasan sa mga lalaking tulad ko, hindi ipinapakita na kinikilig sila kasi kailangan macho. Hindi nagpapakita ng kahinaan at syempre ayaw mahusgahan. Pero tao rin naman ang mga lalaki at kapag ipinakita na ng isang lalaki ang kilig niya sa harap mismo ng babaeng napupusuan niya, napaka-big deal nun. Lalo na sa katulad kong isang dating babaero. Tulad ko, hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman ko yon. Akala ko kabisado ko na ang galaw ng damdamin ko pero iba pala kapag tinamaan na. Kapag ikaw na ang kinakabahan. Kapag sa isang tingin lang niya, kinikilig ka na. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Andres. Ang ikukwento ko po ngayong araw ay tungkol sa kung paano ako nagbago dahil sa takot ng parusang hindi kayang takasan ng kahit sinong babaero. Isang babae ang nagturo sa akin na hindi lahat ng babae ay mapapasa akin sa isang kindat ko lang. Kung paano ko tumigil sa pagiging taong kinamumuhian ko noon at kung paano ko minahal ang babaeng hindi ko dapat mahalin. Ma, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit ka umiiyak? Hindi mo na kailangan malaman dahil sigurado akong hindi mo rin naman iintindihin. Mama, ako po bang dahilan yan? Kung ano man po yung narinig niyo tungkol sa akin, huwag niyo na pong intindihin. Huwag intindihin! Saan ka nang galing, ha? Amoy pinaghalong alak at pabango ng babae ka na naman. Ma, nagkasayahan lang kami ng mga kasosyo sa negosyo. Wala to. Kasosyo sa negosyo o kalaguyo mo? Andres, hindi mo na sinipot si Marcia. Nakakahiya kay Lucille. Hindi po kasi talaga siya yung tipo ng babaeng gusto ko. Masyado pong halata. Anong halata ang sinasabi mo? Masyadong halatang gustong-gusto ako. Di ba ang sabi niyo, edukada at mainhing babae si Marcia? Bakit panay ang pagdikit niya ng dibdib niya sa balikat ko? Andres, ano ka ba? Opo, Mama. Sorry na po. Hindi ko po kasi talaga gustong mag-asawa. Hindi mo gustong mag-asawa pero sige ang pambababae mo. Kung sino-sinong babaeng kasama mo linggo-linggo, hindi ka pa nahihiya, ha? Hayaan niyo na po ako, Mama. Kaya nga ho, ayoko mag-asawa kasi baka masaktan ko lang siya eh. Gusto niyo po ba yun? Na makita niyong umiiyak yung magiging manugang niyo? Hindi. Hindi ko yun gusto, syempre. Yun naman pala eh. Yun nga lang. Wala nga ako umiiyak na manugang. Ang meron naman umiiyak na anak na babae. Ano ho? Sino sa kanila umiyak? Pinaiyak po ba ng lalaki? Oo. Gago pala yun eh. Ano pong ginawa? Para mabangasan ko kagad ng muka. Gusto mong malaman kung anong ginawa niya? Ha? Niloko siya ng lalaking yon. Katulad mo, babaero din siya. At ang kapatid mong si Cheska. Katulad lang din ng mga babaeng niloloko mo, ginagawang parausan, pagkatapos ay iiwanan. Masabihin mo po sa akin kung sino yan at... Alam mo ba kung ano pang masaklap? Yung lalaking nanloko kay Cheska, kapatid siya ng babaeng niloko mo. Masaya ka na, ha? Mabuti na lang at ako lang ang nakaalam. Kapag nalaman ng kapatid mong tungkol dito, siguradong kasusuklaman ka niya. Ma... Gusto mo bang ganito na lang ang buhay mo, Andres? Pwes, huwag mong idamay ang mga kapatid mo. Sorry po, Ma. Hindi ko na po uulitin. Simula noong araw na yon, itinigil ko na ang pambababae. Ewan ko ba kung anong pumasok sa kukote ko noon. Kapag naiisip kong naging babaero ako at ilang babae na rin ang pinaiyak ko, hindi ko mapigilang kainisan ang dating ako. Kung kaya lang ibalik ang nakaraan, hindi ko kailanman susubukan ang mambabae. Naging sampal sa akin ang nangyari sa kapatid kong babae. Pero syempre, hindi ko pinalagpas ang ginawa ng lalaking yon sa kanya. Hinarap ko siya at nagsuntukan kaming dalawa. Para sa akin kaduwagan ang ginawa niyang imbis na sa akin gumante ang kapatid ko ang dinali niya. Para maiwasan ko ang pambababae, tumigil ako sa pag-inom ng alak at itinoon na lang ang buong atensyon sa pagtatrabaho sa farm na ipinamana sa akin ni Papa. May sakit na siya kaya hindi niya na kayang pamahlaan ng grape farm na negosyo na ng pamilya namin simula noong bata pa siya. Aba, ang sarap nito ah. Siguradong maraming babae ang magugustuhan ng ganitong lasa ng wine.
Bigyan mo nga ako ng 5 bote at i-display ko sa beer house. Sasabihin kong ikaw may gawa nito. Salamat, Bogart ha. Nakala ko masyadong matamis eh. Masyado talagang matamis to para sa mga lalaki. Pero para sa mga babae na gusto lang ng magaang na lasa, masarap. Galing mo talaga, Andres. Teka. Kailan ka ba babalik sa beer house ha? Namimiss ka na ng mga chicks mo dun eh. Gabi-gabi yatang ikaw ang hinahanap nila. Naku, di na ako babalik doon. Anak nang, bakit naman ganun? Pare, miss na kita sa beer house ko. Pasensya ka na pero nangako kasi ako kay mama. At saka nagsawa na talaga ako sa mga babae at alak. Ang gusto ko na ngayon ay mas pagtuunan ng atensyon yung grape farm at ang winery. Mukhang balak mo na yatang paasensuin yan hanggang ibang bansa ah. Ganun na nga. Sayang. Natatapos din pala ang pagiging babaero, no? Akala ko habang buhay na. Huwag mo kong igaya sa mga parokyano mong halos hindi na tinatayuan pero sige pa rin ang pambababae. Uy, grabe siya oh. Baka naman kasi may nagugustuhan ka ng babae. Wala pa naman. Pero magkakaroon man, handa na akong seryosohin at pakasalan. Wow, hindi ka na kinikilabutan pare. Grabe, nagtayuan ng mga balahibo ko sa'yo. Ikaw ba talaga yan, Andres? Grabe, ano bang nahitit mo at talagang bigla kang nagbago ng husto? Wala akong nahit-hit. Iniyakan lang ako ni mama. Tapos nalaman kong nabiktima rin ng babaero si Cheska kaya ayoko nang gawin ulit. Baka kasi yung karma na ipapasa pala sa mga kamag-anak na babae. Ay nako, mabuti nga yan. Oo na, hindi na kita pipilitin. Pero sa birthday ko pumunta ka. Buntis kasi yung misis ko tapos ikaw ang gustong paglian. Sira ulo ka. Gusto mo bang kamukha ko yung magiging anak mo? Kahit yung ilong lang daw pare. Alam mo namang hindi ako nabiyayaan ng kasing tangos ng ilong mo, di ba? O siya, sige na. Ikakarga ko na ang mga alak na binili ko sa'yo. Kita na lang tayo sa birthday ko Napailing na lang ako sa naging usapan namin ni Bogart, ang kaibigan kong may-ari ng beer house kung saan madalas akong tumambay noon. Alam kong hindi ka panipaniwala para sa kanya ang biglaang pagbabago ko pero ganun talaga. May mga sandaling dumarating ka sa puntong kusa mong pipiliing magbago kahit walang pumipilit. Kinarga niya sa truck ang mga bote ng wine at brandy na binili niya sa akin. Ako mismong nagtitimpla ng mga yon. Isang bagay na hindi ko akalaing magiging paborito ko simula nang tumigil ako sa pambababae. Habang isa-isang isinasampa ang mga bote, saka ko naalala na may kailangan din pala akong daanan. At nandoon din yon sa ruta ni Bogart. Kaya umangkas na rin ako para sabay na lang kaming dalawa. Tila normal lang naman ang biyahe namin. Pero nang papalabas na kami ng baryo, natigil ang truck dahil sa kaguluhan sa gitna ng kalsada. Wala tuloy kaming magawa kundi ang huminto at makiusyoso sa kung ano man ang nangyayari. Ang kapal ng mukha mo, mambabae Isang malutong na sampal ang pinakawala ng isang babaeng may mahaba at kulot-kulot na buhok. Nakatalikod siya mula sa direksyon ko kaya hindi ko makita ang mukha niya. At talagang ikaw pang nananakit sa asawa mo, ha? Grabe naman yung kakapalan ng mukha mo. Tingnan mo asawa mo, puro galos dahil sa pananakit mo. Sa pagkakataong yon, muli niyang sinampal yung lalaking kaharap niya. Hindi lang niya sinampal, tinulak niya pa at dinuro-duro sa harap ng maraming tao. Ang tapang niya, no? Sino ba yung asawa dyan? Yung nakahawak sa kanya. Puno ng galos ang braso niya, Kaya siguro na puno na si Elena. Kilala mo siya? Aba, oo naman. Kilalang kilala. Ikaw, hindi mo ba siya kilala? Tindera yan ng prutas sa palengke. Kumukuha nga yan ng ubas sa inyo Sa dami ng sinusuplayan namin ng ubas, hindi ko nakilala yung iba. Lalo na yung mga maliliit lang na tindera. Grabe, lumalago na talaga ang ubasan mo, no? Hindi ko na nasagot pa si Bogart nang marinig kong sumisigaw na rin yung lalaking inaaway nung babaeng nagngangalang Elena. Nagsasagutan na silang dalawa at hindi na maganda ang tono nito, kaya dali-dali akong bumaba para pigilan ang sitwasyon. Uy, ano ba yan? Tama na yung pag-aaway nyo. Miss, wag mo nang patulan yan. Mas mabuting ipaalam na lang natin sa pulis ang pananakit niya sa asawa niya kaysa... Hindi nga pinaniniwalaan ng mga pulis dahil siya mismo ang pulis Natigilan ako sa pagsasalita nang lumingon siya sa akin. Ewan ko ba, pero para akong tangang natulala sa ganda niya.
Salubong ang kilay niya at halos umusok ng ilong dahil sa sobrang inis pero napakaganda pa rin niya. At dahil nga natulala na ako sa kanya, hindi ko namalayan na mas tumindi na ang away nilang dalawa. Mas lumakas pa ang pagtulak ni Elena sa lalaking kaaway niya. At dahil sa sobrang pikon, umamba ito ng suntok. Sige, suntukin mo! Suntukin mo na ako at nang magkaalaman na! Sa pangalawang pagkakataon na umamba ng suntok yung lalaki, humarang na ako. Pero imbis na ambalang natuluyan yon at tumama sa pisngi ko. Lahat ng mga nakikiusyoso napasinghap sa nangyari. Habang ako, hindi ko napigilan ang pagkulo ng dugo ko. Agad akong gumanti ng suntok. Aray, sakit. Dahan-dahan lang naman. Ang arte mo naman. Marahan na yan, pre. Sadyang malaki lang ang sugat mo. Tumagilid ka, bubuhusan ko ng alkohol. Aray, wag. Bakit ka kasi humarang-harang eh? Napuruhan ka tuloy. Alam mo, miss, imbes na magpasalamat ka sa akin, parang galit ka pa. Galit talaga. Nakikialam ka kasi. Kung ako sinuntok nun, kakasuhan ko talaga siya, no? Ikaw na nga ang nagsabi na pulis yung lalaking yun kaya hindi pinaniniwalaan ng pulis ang asawa niya. Paano ka pa? Posibleng mas lalong hindi ka paniwalaan. Maraming nakakita kanina kaya paniniwalaan ako. Mas paniniwalaan kapag ako ang nagsumbong sa kanya. Aray, bakit mo naman diniinan yung sugat ko? Tanga ka eh. Mas kawawa yung pulis sa'yo. Bugbog sarado yung mukha nyo. Baka bukas makalawa lang papatawag ka na ng mga pulis. Ako na nga bahala doon. Siya nga pala, kaano-ano mo ba yung asawa ng pulis? Grabe ang pagtatanggol mo eh. Hindi ko siya kaano-ano pero suki ko siya. Madalas siyang bumili ng prutas sa tindahan ko kaya nakikita kong palagi siyang may mga pasa sa katawan. Ang dahilan niya pa nga sa akin dahil daw may sakit siya sa dugo kaya siya nagkakapasa-pasa. Naniwala naman ako kasi walang palya, palaging meron. Kung hindi pa ako napadaan sa bahay nila kanina, hindi ko pa malalaman na binubugbog na pala siya. Kau naman kasi ang tapang-tapang mo. Away mag-asawa, nakikialam ka. Away mag-asawa? Kung mapatay siya sa bugbog. Kaya ang daming babaeng minamaltrato ng asawa dahil walang nagsusumbong. Tama si Elena Bogart. Tama lang naman na ipinagtanggol niya yung babae. Pero sa susunod magsumbong ka na lang sa otoridad. Kasi paano kung ikaw naman yung masaktan? Kahit ano pang idahilan mo sa akin, mali pa rin na ikaw mismo yung nakipag-away doon sa lalaki. Oo na. Bakit ba naman kasi nang bababae na nga, nananakit pa, kapal ng mukha? Pare-pareho talaga mga lalaki, no? Uy, loyal ako sa asawa ko, no? Siya lang ang one and only sa puso ko. Imposibleng hindi mo nilokong asawa mo. Diyan na nga kayo. Teka lang, saan ka pupunta? Uuwi na. Ano pa ba gagawin ko dito, di ba? Grabe, ang sungit naman nun. Mabutit may bumibili pa sa kanya. Hindi naman ganyan kasungit yan sa mga babae, lalo na sa mga nanay at lola. Pero pag sa mga lalaki, grabe talaga. Sobrang sungit. Halos ayaw niya ngang pagbilhan eh. Bakit naman kaya? Ewan ko, baka naloko ng lalaki noon kaya dinamay na tayong lahat. Siya? Niloko? Parang di ka panipaniwala. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, ang ganda niya. Ay, nalintigan na. Epekto ba yan ang pagkakasuntok sa'yo kanina? Bakit, hindi ba siya maganda? Malabo lang ba mata mo? Hindi naman. Maganda naman talaga siya, kaya lang... Kaya lang ano? Hayaan mo na. Mukha namang hindi ka papatulan nun eh. Kung sakali mang diskartehan mo. Halika na, alis na tayo. Anong sinasabi mo? Na mahina ako? Na hindi ko siya kayang ligawan? Liligawan mo nga ba? Hindi. O, edi huwag ka nang magpaliwanag. Halika na, para makarating ka na sa pupuntahan mo at ako naman, kailangan ko nang umuwi. Dahil siguradong lagot na naman ako sa asawa ko kapag nalate ako. Under talaga. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo nararanasan. Mag-asawa ka na kasi. Simula noong makilala ko si Elena, hindi ko na siya makalimutan. Noong una, akala ko dahil lang ilang buwan na akong hindi nang bababae at hindi na nakakatikim ng init sa kama. Pero nang makailang beses ko na siyang nakakainkwentro, unti-unti kong napagtatantong hindi na lang dahil kailangan ko ng babae, kundi dahil interesado na talaga ako sa kanya. Sa tuwing may delivery ng ubas sa mga tindahan ng prutas, sumasama na ako. Meron naman akong taga-inventory ng mga ibinababang ubas pero sumasama pa talaga ako kahit na hindi naman kailangan. Dagdagan mo pa ng isang kahon. Eto, libre na lang yan. Naku, hindi na. Mabubulok lang yan kung dadagdagan ko pa.
Tama na tong 2 kahon. Mauubos na yan para ngayong araw. Sige na, malay mo may maghanap pa ng ubas. Eh di mas malaki pa ang kitain mo. Teka nga, bakit ba pinipilit mo? Ay, ayaw ko nga. Baka mamaya may kapalit pala yun, kunwari lang libre. Alam ko na yung mga ganyang style, no? Bandang huli ako pa magkakaroon ng utang na loob. Hindi, walang kapalit yan. Sige na, kunin mo na habang ibinibigay ko pa. Ang kulit mo rin eh, no? Tsaka, bakit ikaw nang nagde-deliver ng mga ubas? May taga-deliver ka nito dati, di ba? Asa na ba yun? Wala na, umalis na. Bakit mo ba siya hinahanap? May gusto ka ba sa kanya? Ewan ko sa'yo. Akin na nga, para matahimik ka na. Oh, etong bayad. Keep the change. Hindi pwedeng keep the change. Malulugi ka na niyan. Ito na ang sukli oh. Bahala ka sa buhay mo. Basta siguraduhin mo lang na walang kapalit tong 1 kahon, ha? Wala nga. Teka, tutulungan na kitang buhatin. Mabigat yan. Hindi pa siya pumapayag na buhatin ko ang 1 kahon ng ubas. Yumuko na ako para bitbitin yon papasok sa palengke kung nasaan ang pwesto niya. Kaya lang, nung maglalakad na ako papasok sa palengke, bigla siyang humarang at hinawakan ng kabilang parte ng kahon. Kunot na kunot ang noo niya. Tila puputok na sa sobrang inis. Sanay na ako sa mabigat, kaya akin na yan. Hayaan mo na ako, kaya ko na magbuhat. Sige na, hayaan mo na nga akong tulungan ka. Ay, bakit ba ang kulit mo? Akin na sabi. Marami pa kayong pagdideliveran, di ba? Kaya umalis ka na. Sige na naman, Elena. 3 kahon yan oh. Sige, kung kaya mo palang buhatin, edi ikaw na dun sa isang natira. Ayoko. Akin na yan. Kulit mo naman, bit-bit ko na Akin eh. na sabi. Hayaan Isa. mo na nga ako, huwag ka na makulit. Para mabawasan Isa naman ha, ang pagod mo. ibibigay mo ba yan sa akin o malilintikan ka? Bibilangan kita ng 3 at kapag hindi mo pa talaga binigay, babayagan kita. 1, 2, 3. Ito na nga. Ay! Ano ba? Hindi ko sinasadyang bitiwan ng wala sa timing yung kahon ng mga ubas. Kaya imbis na mahawakan, tumilapon yun pataas na sinubukan niya namang saluhin. Pero dahil huli na ang lahat, kamuntika na siyang matumba. Kung hindi ko lang sinalo ang bewang niya at hinatak siya palapit sa akin, malamang nanabagok na ang ulo niya. Ang kulit mo naman kasi. Sabi ko nga ako na. Ibinaling ko ang atensyon ko sa kanya, pero laking gulat ko nang makita kung ano ang naging pwesto naming dalawa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa aking dibdib habang kunot ang noong nakatitig sa akin. Napalunok ako ng marahas lalo na nang bumaba ang mga mata ko sa natural na mapupulang mga labi niya. Pakiramdam ko, nag-init ang buo kong katawan lalo na nang maramdaman ko kung ano ang nakadikit sa aking tiyan. Napakagatlabi ako kasabay ng pag-iinit ng magkabila kong pisngi. At nang itulak niya ako at sampalin dahil sa inis niya, ni hindi pa rin ako nakagalaw. Para akong tangang natulala habang dahan-dahang napahawak sa pisngi kong sinampal niya. Buisit ka talaga. Itong inilibre mong ubas na tapon na. Sa tingin mo ba mabebenta ko pa to? Papalitan ko na lang. Ay wag na. Ikaw na maglinis niyan. Umalis ka na ha, bago pa kita dagukan. Naiinis na binuhat niya yung 2 kahon ng ubas at binitbit papasok sa palengke. Doon ko lang napagtantong nakatulala na pala ako na para akong baklang kinikilig. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid at nakitang ang dami palang nakatingin. Ang lahat ng init sa pisngi ko ay napalitan ng panlalamig at dahil sa labis na kahihiyan, imbis na ako ang pumulot ng mga ubas, umakyat ako sa truck at inutusan yung driver na siya ang pumulot. Hiyang-hiya talaga ako. Hindi ako makapaniwala na para akong tangang natulala ng dahil lang sa isang babae. Ay, salamat at nakarating ka, pare. Patapos na ang birthday ko, saka ka pa dumating. Pasensya ka na pare ah. Marami lang kasing ginagawa. Sobrang hands-on mo na yata sa negosyo mo ngayon ah. Ultimo pagdi-deliver ng mga ubas, ginagawa mo na? Oo, ewan ko nga. Para akong tanga. Hindi ko naman kailangan gawin pero ginagawa ko pa rin talaga. Parang iba na yan ah. Hindi, wala to. Sadyang gusto ko lang talagang maging mas hands-on sa negosyo ko. Oh, eto beer. Para naman kahit papaano may mas masang ka. Salamat pare. Paano yan? Ano, balak mo na bang ligawan? Liligawan? Ano ka ba naman? Sinampal nga ako kanina eh. Tingnan mo, sa sobrang lakas ng sampal may marka pa hanggang ngayon. Patingin nga ako. Ay putik! Ano ba kasing ginawa mo? Ewan ko ba dun? Sinalo ko lang naman nung muntik na siyang mahulog. Nagalit, sinampal ako. Yari ka boy. Paano yan? Mukhang nahuhulog ka na pare.
Nahuhulog ka na pero parang hindi ka balak saluin. Hindi, wala to. Hindi ko naman siya nagugustuhan. Interesado lang ako kasi sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, siya lang ang galit na galit sa akin. At saka, maganda talaga siya. Pero wala to. Sinisiguro ko sa'yo na wala akong gusto sa kanya. We, sabi mo eh. Kahit magpustahan pa tayo eh. Hindi ko talaga siya gusto. O sige, pustahan ha. Kapag nakayanan mong hindi siya makita ng 2 linggo, doble ang ibabayad ko sa'yo sa susunod na kuha ko ng wine at brandy. At kapag di ko nakayanan? Libre mo na sa akin ang mga kukunin ko. Sige, pero para patas, dapat 2 kahon ng wine, 2 kahon ng brandy. Deal? Aba, ang seryoso mo ha. Kaya mo talagang hindi siya makita? Seryoso ako, no? Anong akala mo sa akin? Madaling nagkakagusto sa isang babae? Yan dami-daming babae dyan. Mas maganda at mas sexy pa. O sige, deal. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang makipagpustahan para lang patunayan ang nararamdaman ko. Pero yun na nga, pinilit kong wag sumama sa delivery para makita si Elena. Pinilit kong iwasan ng tingin ang pwesto niya sa palengke. Pinilit kong wag mamiss ang kunot na kunot niyang noo kapag nakikita ako. Pero 3 araw pa lang, nangangamote na ako. Nanlulumong pumasok ako ng bahay pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho ko sa ubasan. Didiretso na sana ako sa kwarto ko nang mapadaan ako sa sala. Naabutan ko ron si Mama na abala sa pananahi ng damit niyang may butas na. Ma, gabi na po. Tama na yung pananahi mo. Ayos lang, patapon naman na. Kumain ka na ba? Opo, kumain na ako. Kayo po ba? Tapos na syempre. Anong oras na rin eh. Mabuti naman po. Matulog na po kayo pagkatapos niyan. Pero, bakit nga ba tinatahi mo pa yan? Pwede ka naman hong bumili ng bagong blouse ah. Ayokong bumili ng bago. Bigay ito ng lolo mo sa akin bago siya mamatay. Kaya kahit na ano mangyari, paborito ko pa rin ito. Bakit po ba yan ang paborito mo? Ang dami namang binigay ni Papa sa'yo. Hindi mo naiintindihan, anak. Di ipaintindi niyo po sa akin. Curious din po kasi talaga ako. Kasi simula pa nung bata ko, yan ang paborito niyo. Ganito kasi yan. Nagmana ka sa lolo mo. Gwapo rin po siya? Oo, gwapo na kung gwapo. Pero dahil nga gwapo siya, babaero rin siya. Ilang beses silang naghiwalay ng lola mo. At sa bawat paghihiwalay nila, ang dahilan ay dahil may bagong babae na naman ang lolo mo. Aray ko. Nagbago naman na po ako eh. Sana nga. Hindi pa ako kumbinsido kasi hindi pa nakakaisang taon na wala kang pinaglalaro ang babae. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Malalaman ko naman kung mapagkakatiwalaan ka. Ang bali-balita, sumasama ka raw sa delivery ng mga ubas dahil may gusto kang babae na tindera ng mga prutas. Ma, saan niyo po narinig yan? Grabe naman kung kumalat yung chismis. Hindi na importante yon. Basta't huwag kang mananakit ng babae, lalo na yung mga inosente. Hindi nga po, kayo naman oh. Yung tungkol po pala sa kwento nyo. Kung babaero po pala si Lolo, bakit paborito mong regalo niyang blouse sa'yo? Kasi nung binigay niya sa akin yung blouse, nangako siya sa akin na magbabago na siya at hindi na ulit mambababae, na hindi niya na raw ulit paiiyakin ng nanay ko. Tinupad niya naman po ba? Oo naman, tinupad niya. Kaya iniisip ko na swerte ang blouse na to. Sige na nga ho, tapusin niyo na po yung pananahi at umakyat na po kayo sa kwarto niyo. Kaya ikaw, kung magkakaroon ka man ng babaeng pakakasalan, sana hindi mo siya saktan, tulad ng paulit-ulit na ginawa ng lolo mo sa lola mo. Opo ma, huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko alam kung paano at bakit. Pero ang usapan namin yon ni Mama ang naging dahilan para ma-realize ko na may gusto talaga ako kay Elena at hindi na maitatanggi pa. Pero sa kabilang banda, imbis na aminin yon, kinimkim ko pa rin sa puso ko. Yon ay dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka lilipas lang din itong nararamdaman ko para sa kanya, na baka dumating ang araw na bigla ko na lang din ma-realize na hindi ko na siya gusto. Hindi ko siya gustong masaktan tulad ng pananakit na ginawa ni Lolo kay Lola. Sa kabila ng na-realize ko, itinuloy ko pa rin ang pag-iwas kay Elena.
Pero nang sumapit ang ika-2 linggo na hindi ko siya nakikita, hindi ko inaasahang makita naman siya sa taniman ko ng mga ubas. Halos tumigil ang puso ko nang masilayan ko siyang namamanghang pinagmamasdan ang hinog na ubas habang nakalagay ang 2 kamay sa likuran niya. Palagi ko lang siyang nakikitang naiinis pero ngayong nakangiti siya, mas lalo pa siyang gumanda. Anong ginagawa mo rito? Sir Andres, pasensya na po kayo. Hindi po ba ako pwede dito? Gusto ko lang po sanang makita yung ubasan eh. Bakit ka nga nandito? Di ba dapat nasa palengke ka at nagtitinda ng prutas? Kasi tinanggal ako nung may-ari dahil sinapa ko yung manyak na kapatid niya. Nalaman ko na hiring ng taga-bote at taga-label ng wine na ginagawa niyo kaya nag-apply ako. Tapos, nag-ikot-ikot na rin po ako dito sa ubasan. Kung hindi pwede, aalis na po ako. Sorry po, sir. Teka lang, Ha? natanggap ka ba? Opo, natanggap po ako kasi kailangan daw ng trabahador eh. Mabuti naman. Pwede ka namang lumibot dito sa taniman ng ubas, basta huwag ka lang mamimitas ha. Sige po. Pero tapos naman na ako maglibot. Mauna na po ako. Huwag ka nang mahiya, sasamahan na kita. Bilang bagong trabahador sa winery. Hindi na po talaga, promise. Ayos na po. Baka hinahanap na rin po kasi ako ng nanay ko. Sige na Teka po. lang, yung braso mo. May sugat. Anong nangyari dyan? Wala po to. Tumama lang po sa yero. Ayos ka lang ba? Anong klaseng pangmamanyak ang ginawa niya sa'yo? Gusto mo bang ipakulong ko siya? Ako sir, hindi na po. Wala po siyang nagawa. Nasapa ko na kaagad. Alis na po ako ha. Sige po. Hindi ko na siya nahabol nang kumaripas na siya ng takbo. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan siyang tumatakbo palayo sa akin. 2 linggo ko na siyang hindi nakikita pero walang pagbabago ang tindi ng kaba sa dibdib ko sa tuwing nakikita ko siya. Para kung tangang natutulala at napapangiti ng dahil sa kanya. Malas, natalo pa tuloy ako sa pustahan. Hindi ako makapaniwalang kinaya mong hindi siya makita ha. Ibig sabihin wala pa rin talagang nakakabiyag sa puso ng isang Andres Montero. O eto, dobleng bayad para sa pustahan natin. Hindi na, huwag ka nang magabala. Bakit? Huwag mong sabihin na palihim mo siyang pinuntahan ha. Hindi, basta yung sapat lang ang ibayad mo. Hindi ako sumisira sa usapan, ang usapan ay usapan. Kaya ito, bayad ko. Hindi na nga sabi. Kahit hindi ko siya pinuntahan sa palengke, pumalya pa rin naman ako. Ano? Nagkita kayo? Sa paanong paraan? Nagkita kami pero hindi naman sinasadya. Nag-apply siya ng trabaho sa winery. Tapos nagkita kami sa taniman ng ubas. Ano? Bakit ganyan ang mukha mo? Kasi pare, mukhang tinamaan na nga talaga ng lintik tong puso ko. Kahit 2 linggo ko siyang hindi nakita, ganun pa rin yung tibok ng puso ko para sa kanya. Yari ka boy. Sinasabi ko na nga ba tama ako. Dapat libre na ang binili kong mga alak eh. Hoy, hindi pwede no. Ang usapan dapat hindi ko puntahan para makita. Hindi naman sinasadya yung pagkikita namin. Biro lang ano ka ba? Pero congrats pare. Ba't mo ako kinukongrats? Hindi pa naman kami. Hindi pa nga. Pero alam ko na magiging kayo rin. Ewan. Bahala na. Kung anong kapalaran naming dalawa, hindi ko tatanggihan. Alam mo maganda niyan. Uminom tayo ng alak. Tapos ka na ba sa pagiging hands-on boss? Tara na sa beer house ko. Ayoko, baka mamaya. Sa private room tayo, ano ka ba? Sa likod ng beer house tayo dadaan. Halika na. Napapailing na sumama na lang din ako kay Bogart. Kahit papaano, namiss ko rin naman ang uminom ng alak kaya hindi ko na siya tinanggihan. Habang nasa biyahe, maraming kinuwento sa akin si Bogart tungkol sa mga kaibigan namin na nagtatampo sa biglaan kong pagbabago. Kaya napagpasyahan naming dayuhin sila para sunduin sa gaganaping inuman. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang nakakapanindig balahibong balitang bumungad sa amin sa unang bahay pa lang na pinuntahan namin. Nak ng putya. Bakit naman ganito ang sinapit ni paring John Paul? Hindi ko rin alam, Bogart. Grabe ang lala. Winakwak ang tiyan at pinutol pati yung ari niya. Hindi kaya
Dahil sa pagiging babaero yan ni paring Jampol? Hindi ko rin alam pero posible. Hindi pa rin ba siya nagbabago? Nakadalawang anak na sila ng misis niya. Hindi nga eh. Makulit at matigas ang ulo. Ilang beses ko na yung sinasaway na sa tuwing may dinadalang babae sa beer house. Sinusumbong ko pa kamo sa asawa niya pero yung asawa niya hindi naniniwala sa akin. Ako patuloy yung nagmumukhang masama. Sayang. Baka nga isa sa mga babae ni Jampol ang may kagagawan yan. Eh kung ganun, kasalanan din talaga niya yan. Ang tigas kasi ng ulo eh. Paano yan? Sa burol na lang ni parang Jampol ang inuman. Gago ka, Andres. Totoo naman ah. Gusto mo pa bang ituloy ang inuman kahit na may ganito nang nangyari? Hindi naman, iba lang kasi ang tunog mo. Teka, yung misis niya papalapit sa atin. Aray! Bakit mo naman ako sinampal? Galit na galit ang misis ni Jampol kay Bogart dahil hindi raw nito pinipigilan ang pambababae ng kumpare niya. Sabi rin kasi ng mga pulis na posibleng isa sa mga babae ni Jampol ang gumawa ng krimen. Todo paliwanag naman si Bogart pero wala siyang magawa dahil naghihinagpis pa yung asawa. Tahimik na lang niyang sinalo ang suntok nito. Pagkatapos mabugbog, ako na ang nagmaneho ng truck pabalik sa beer house dahil kawawa talaga si Bogart. Galit din yung asawa niya pero si Bogart na mismo ang nagsabing pabayaan na. Matapos yon, minabuti kong umuwi na lang mag-isa. Hiniram ko yung kakarag-karag na sasakyan ni Bogart kesa mag-commute pa uwi. Pero sa gitna ng biyahe, bigla na lang yung tumirik. Grabe naman. Malapit na ako sa bahay tsaka ka pa talaga bumigay. Sir Andres? Kayo po ba yan? Elena? Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Ano po sir? May pinuntahan lang po. Ano pong nangyari? Nasiraan po ba kayo ng sasakyan? Hindi naman to sira. Naubusan lang ng gasolina. Hindi ko alam na matakaw pala sa gasolina ang sasakyan ni Bogart kaya hindi ko na kinargahan bago umalis. Wala pa naman ekstrang gasolina. Ay, meron po sa bahay namin. Dito lang po kayo. Kukuha po ako ng gasolina. Teka, saan bang bahay mo? Dyan lang po. Hihintayin mo na lang po ako. Sasamahan na kita. Ay, hindi na po kailangan. Gusto ko pa sanang ipilit pero ayoko namang magtalo na naman kami kaya nanahimik na lang ako sa tabi ng sasakyan. Pumasok siya sa loob ng gubat, bagay na ipinagtaka ko. Hindi ako sigurado kung doon nga talaga ang bahay niya. Akala ko matatagalan pa siya kaya naisipan kong sumunod sa kanya pero bago ko pa man magawa natanaw kong naglalakad na siya pabalik. Parang ang bilis mo naman. Opo. Diyan lang naman ang bahay namin. Natatakpan na ng mga puno pero malapit lang. Eto na po yung gasolina. Salamat. Ang bigat pala nito. Kumuhatin mo parang ang gaan lang Magaan lang naman po talaga. Ano ka, kargador? Ang lakas mo naman. Hindi naman po. Sanayan lang. At saka, teka nga. Bakit panay ang po mo sa akin? Pakiramdam ko tuloy ang tanda-tanda ako na. Samantalang nung nakaraan lang, inaaway mo pa ako. Sinampal mo pa nga Syempre. Kailangan kong respetuhin ka kasi boss na kita Alam ko naman kung kailan dapat at hindi dapat magpakumbaba. Marerespeto mo pa rin naman ako kahit hindi mo ako sagutin ng po at opo. Kinikilabutan ako Sige na nga. Salamat dito sa gasolina. Babayaran ko na lang. Sige po. Sayang din at mahal na ang gasolina ngayon Sige. Tulungan mo na rin ako sa pagsasali ng gasolina. Teka, kukuha lang ako ng flashlight. Hindi ko maiwasang kiligin. Sa dami kasi ng taong pwede kong makasalubong sa gitna ng madilim na kalsada, bakit si Elena pa? Medyo nakakakonsensya tuloy. Dahil pakiramdam ko, hindi dapat ganito ang nararamdaman ko ngayong namatayan ako ng kaibigan. Pero anong magagawa ko? Ito talaga yung laman ng puso ko. Pinahawa ko kay Elena yung flashlight pagkakuha ko sa sasakyan. Siya ang nag-iilaw sa sasakyan habang sinasalinan ko ito ng gasolina. Sa totoo lang, nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasalin ng gas. Ang dami ko ng babaeng nakatabi pero sa kanya ko lang naramdaman yung kakaibang pakiramdam na ito. Hindi ko maintindihan kung ano ito pero isa lang ang sigurado ako.
Hindi ito dala ng init lang ng katawan. Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Pasmado ka ba? Hindi. Medyo pagod lang kaya nanginginig. Ako na kaya. Baka mamaya matapon pa yan eh. Hindi, ako na. Kaya ko to. Sige, ikaw ang bahala. Nakakapanibago ka, alam mo yun? Alam ko, masungit ako sa'yo tapos biglang ang bait ko, no? Oo, ang bait mo na sa akin. Pero bakit nga ba galit na galit ka sa akin nun? Hindi naman ako galit sa'yo. Sadyang naiinis lang ako sa inyo, sa mga lalaki. Eh di galit ka nga sa akin. Bakit ka nga nagagalit? Nang matapos akong maglagay ng gasolina, ibinaling ko ang tingin ko sa kanya. Nagsalubong ang mga tingin namin. Kaya agad ko ring binawi yung tingin ko. Kinakabahan ako na baka mapansin niyang may nararamdaman ako para sa kanya. Kaya bago niya pa mahalata, umiwas na ako. Hindi naman ako galit sa lahat ng lalaki. Sadyang, alam ko lang na halos lahat ng lalaki, babaero. Tulad mo. Ako? Babaero? Hindi no, ang bait-bait ko kaya. Bakit defensive ka? Kasi ano... O sige na nga, oo na, dati akong babaero. Pero matagal na akong nagbago, magtatatlong buwan na. Record ko na yon kasi dati ang pinakamatagal na wala akong babae ay 1 linggo. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala naman akong pakialam kahit na babaero ka. Gusto kong ipaliwanag ang sarili ko kasi ikaw ang kaharap ko. Natigilan kami pareho sa sinabi ko. Halos gusto kong murahin yung sarili ko dahil sa inis. Bakit ko nga ba sinabi yun? Hindi dapat ako nagmamadali eh. Lumamig tuloy yung paligid. Ilang minuto siguro kaming tahimik bago ko tumikhim at isinara ang takip ng gas at saka ko ibinigay sa kanya yung lagayan. Hatid na kita sa bahay mo bago ako umalis. Naku, hindi na kailangan. Diyan lang naman ang bahay namin. Kahit saan pa yan. Hindi mo alam kung kailan darating ang aksidente. Tulad ng nangyari sa kaibigan ko. Bakit? Ano nangyari sa kaibigan mo? Eh ayun, dahil sa pagiging babaero, mukhang kinanti ng isa sa mga naging babae niya. Kaya ayun, wasakan tiyan at tinanggalan din ng ari. Pasensya na, medyo bastos ba na binanggit ko pa yun sa'yo? Nag-iingat lang ako eh. Delikado na at gabi na, ihahatid na kita. Sige, pero huwag kang lalapit sa bahay namin. Hanggang sa makita lang kitang pumasok sa bahay mo. Napansin kong lumamig ang tono ng pananalita niya matapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari sa kaibigan ko. Siguro dahil natakot siya sa nangyari kaya tumahimik na lang din ako at hinatid na siya hanggang sa kung saan lang ako pwede. Tulad ng sinabi niya, malapit lang talaga yung bahay nila. Paglampas sa mga naglalakihang puno, matatanaw ang lumang kubo. Hindi ko nga alam na may ganun pa palang bahay sa baryo namin. Dito ka na lang. Umuwi ka na kaagad. Huwag ka na munang dumaan sa ibang lugar at baka ikaw naman ang isunod. Grabe, nagbago na nga yung tao. Sige na po, sir. Ingat po kayo sa biyahe pa uwi, ah. Teka lang, Elena. Bakit? Wala. Sige, pumasok ka na sa bahay niyo. Hinintay ko siyang makapasok sa bahay nila bago ako tuluyang tumalikod at naglakad papalayo. Pero nang nasa kalagitnaan na ako ng daan pabalik sa sasakyan, hindi ko maiwasang takbuhin na. Hindi ako natatakot, nag-iingat lang na baka isunod nga talaga ako. Kaagad na inimbestigahan ang nangyari sa kaibigan namin ni Bogart, pero natapos na lang ang burol nito at nailibing na't lahat. Wala pa ring maiturong pwedeng gumawa ng karumal-dumal na sinapit niya. Nakakaawa yung asawa niya. Matagal din siyang nagluksa. Mabuti na nga lang at unti-unti na rin niyang natanggap kahit papaano. Humingi na rin siya ng tawad kay Bogart. 1 buwan ang matuling lumipas at unti-unti na ring humupa ang usap-usapan tungkol sa pagkamatay ng kaibigan namin. Bagamat hindi pa rin humihinto ang mga pulis sa pag-iimbestiga kahit na wala silang makitang lead sa kung sino nga ba talaga ang may sala. Sigurado ka? Ako ang unang dapat na tumigil nitong bagong gawa mong wine? Oo, bakit? May problema ba? Wala naman. Nagtataka lang ako kasi may tagatikim ka naman ng wine pero bakit sa akin mo unang ipapatikim? Sasabihin ko mamaya, tikman mo na muna. Sige, teka. Uy, masarap ah. Matamis. Parang may soda na may halong kaunting pait.
Tama lang to para sa mga gustong malasing na ayaw ng mapait na lasa. Bagay ito sa mga magjowa at mag-asawa. Talaga? Oo, pwede ba akong umorder kagad nito? Bibigyan kita ng isang libreng bote para sa inyo ng asawa mo. Wow, bakit parang ang bait mo naman yata ngayon? Dahil kasi sa'yo, nadiskubre kong gumawa ng mas magaang na lasa ng wine. Akala ko masyadong matamis pero ang sabi mo bagay sa mga babae. Kaya nagpagawa pa ako ng mas marami. At ngayon, maganda ang naging resulta. Wow, congratulations pala. Ano, isang bote lang ibibigay mo sa akin? Dapat dalawain mo na. Parang ang gahaman mo naman ata niyan. Ikaw nga tong gaaman eh. Isa lang ang ibibigay mo para sa taong nagbigay sa'yo ng ideya. Grabe siya oh. Nangonsensya ka pa talaga ah. Dalawa pa lang kasi ang sample niyan, yung isa akin. Hayaan mo kapag nakapagpagawa na ako ulit, bibigyan kita ulit ng 2 pang libre. 3 na, para I love you pare. Yon! I love you too pare. Bakit nung ikaw nang nagsabi para nakakatakot? Teka, iinumin mo mag-isa yung isang bote ng alak na yan? Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Uy, may binabala ka yata eh no? Kung may binabalak man ako, ikaw ang unang makakaalam. Ano nga? Kakausapin ko na si Elena. Yayayain ko siyang inumin yun. Kinikilig ako pare. Grabe, first time to ah. Hindi ko akalain na mangyayari to sa'yo. Congrats Andres. Nakakahiyamang aminin kay Bogart ang nararamdaman ko para sa isang babae. Siya naman ang matalik kong kaibigan. Lahat ng sikreto ko, kahit ang mga pinakatatago ko, sa kanya ko lang sinasabi. Ganon din siya sa akin. Noong unang beses siyang na-in-love, ako rin ang unang nakaalam. Unang beses siyang na-in-love sa best friend naming dalawa, na ngayon ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ilang araw ko rin pinaghandaan ang araw na kakausapin ko si Elena para pagsaluhan ang wine na ginawa ko. Pero talagang dinadaga yung dibdib ko. Hirap na hirap akong tsumempo. Gabi nang palabas na sila sa gawaan ng wine, naghintay ako sa kanya sa labas. Medyo matagal siyang lumabas, kaya ang dami ko tuloy binati habang nagsisilabasan yung mga trabahador. Elena! Magandang gabi po, sir. Bakit po? Pauwi ka na ba? Opo, sir. Pauwi na po. Bakit po? Pwede ba kitang makausap saglit? Saglit lang, promise. Yun eh kung hindi ako makakaabala sa'yo. Sige po, sir. Tungkol saan po ba? Halika, dito tayo sa malayo sa kanila. Nauna akong maglakad patungo sa malapit na taniman ng ubas. Nang makalayo-layo na kami sa maraming tao, huminto na ako sa paglalakad, saka ko siya hinarap. Nanlalamig at namamawis ang mga kamay ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin. Hindi ako makapaniwala na inabot ako ng lagpas 30 anyos pero saka pa ako naging torpe. Sir, bakit po? Ano po bang sasabihin mo? Elena, kasi, aayain sana kitang inumin yung bagong gawa kong wine. Bukas ng gabi sana. Talaga po? Yung sinasabi mong bagong produktong ilalabas mo? Oo, yun sana. Sige po, sino-sino po bang kasama? Kasi, tayo lang 2. Ayos lang ba sa'yo? Sir, hindi naman sa pagiging asyomera pero may gusto ba kayo sa akin? Ha? Kahit hindi niyo po sabihin, alam ko na po kung anong patutunguhan nito. Tayong 2 lang iinom ng wine. Anong dahilan? Gusto nga talaga kita, Elena. Ano ba to? Nakakaya naman at inunahan mo pa ako. Pero magtatanong sana ako kung pwede bang manligaw. Hindi po. Hindi. Hindi? Hindi mo ako papayagan manligaw? Pero bakit? Hindi ko po kayo gusto. At saka malayo pong pagitan nating 2. Ano na lang iisipin ng mga tao kung magiging tayo? Na pinikot kita, na inakit kita para maging tayo. Elena, ano ka ba? Hindi mo dapat isipin yan. Hindi magkalayo ang pagitan natin. Pareho naman tayong tao. Pero hindi nga kasi kita gusto. Hindi ikaw ang tipo kong lalaki. Pasensya na po, sir. Pero iba na lang pong yayain nyo.
Para akong pinagsakloban ng langit at lupa dahil sa pambabasted niya sa akin. Sobrang sakit. Ilang araw akong tulala at halos hindi makausap. Malay ko ba na ganito pala kasakit ang mabasted? Hindi ko lubos akalain na pwedeng tanggihan niya ako nung naisip ko na ligawan siya. Seryoso? Tinanggihan ka niya? Oo nga. As in busted? Wala nang pag-asa? Oo nga, paulit-ulit. Hindi siya nagpapabebe, seryoso siya. Aray mo, ang sakit niyan pare. Nakikiramay ako sa pagdadalamhati mo. Sa tingin mo ba, wala nang pag-asa? Baka nagpapabebe lang. Ano ba kasi talagang nangyari? Ikinuwento ko kay Bogart ang mga sinabi sa akin ni Elena. Lahat, kasama na yung takot niya sa iisipin ng ibang tao kung sakali man na maging kami talaga. Nako, baka nga dahil talaga yan sa estado niyong dalawa. Siguro kakaiba lang talaga si Elena. Hindi siya kagaya ng ibang mga babae na naghahangad ng mayamang lalaki para umangat sa buhay. Yung mga ganyang babae, hindi dapat sukuan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nagpapabebe lang yun. Takot lang talaga siya sa sasabihin ng iba. Hindi totoo yung sinasabi niyang hindi kanya gusto. Itutuloy ko pa rin ang panliligaw sa kanya kahit binasted na niya ako? Iparamdam mo sa kanya na hindi niya kailangang matakot sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa inyong dalawa. Ganun. Itutuloy ko pa rin ang panliligaw sa kanya kahit binasted na niya ako? Oo, yun ay kung gusto mo talaga siya, ha? Gusto ko talaga siya pero... Siyempre, kailangan kong respetuhin yung kagustuhan niyang wag ko siyang ligawan. Di bahala ka. Ang balita ko marami daw nagkakagusto dyan kay Elena eh. Kaya bahala kang maunahan. Bahala na Bogart. Ayoko namang ipilit ang sarili ko kung ayaw naman niya talaga sa akin. Wala na talaga sana akong balak na ipagpatuloy yung panliligaw ko kay Elena. Hanggang tingin na lang sana ako sa kanya mula sa malayo habang unti-unti akong nagmo-move on sa kanya. Pero nang makita kong may mga lumalapit-lapit nga talagang ibang lalaki sa kanya, pakiramdam ko kumulo yung dugo ko. Lalo na nang makita kong may tinanggap siyang regalo mula sa isa sa mga trabahador ko. Inis na inis talaga ako. Parang gusto kong sapakin yung lalaki at sabihin bawal ligawan si Elena pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung paano ko ipipilit yung sarili ko sa babaeng gusto ko. Ilang araw kong tiniis na makita silang dalawa na palaging nagtatawanan. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sinundan ko si Elena pauwi sa bahay nila nang makita kong sumabay siya doon sa lalaki. At nang makita kong muntik na siyang halikan nito, hindi na ako nakapagtimpi pa. Sumugod ako at sinuntok yung lalaki sa mukha. Gago ka! Bakit mo siya pinipilit na halikan ka ha? Sir, ano po ba ginagawa niyo? Bakit niyo po siya sinaktan? Pinipilit kang halikan siya eh. Hindi niya po ako hahalikan, sir. Napuwing lang po yung mata ko kaya hihipan niya. Ano? Sir naman eh. Tingnan mo po mukha niya. Pumutok yung kaliwang pisngi niya. Kaagad na dinaluhan ni Elena yung lalaking sinapa ko. Tinulungan niya itong tumayo at saka tiningnan ang bahagi ng mukha nitong natamaan ko. Bigla tuloy akong nakaramdam ng konsensya. Doon lang din ako natauhan sa ginawa ko. At nang hihingi na sana ako ng pasensya. Masakit. Kabawa ka naman. Saan masakit? Dito? Dyan ba? O sige, dagdagan pa natin. Namilog ang mga mata ko nang mas malakas pa ang pinakawalan niyang suntok kesa sa unang ginawa ko. Muling bumulagta sa lapag yung lalaki habang ako napatulala na lang sa nangyari. Anong ginawa mo? Bakit mo siya sinuntok? Kasi gago yan. May asawa na pala tapos dinidiskartehan pa ako. Ang gago. Umuwi ka na sa asawa mo. Totoo? Hoy, siraulo ka! Magbago ka na! Dali-daling bumangon yung lalaki at agad kumaripas ng takbo habang naiwan naman kami ni Elena. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa niya. Hanggang sa bigla na lang siyang natawa, kaya natawa na rin ako. Bakit ka natatawa? Kasi nakakatawa. Inunahan mo pa akong sapakin siya. Baala ko na sana siyang sapakin eh. Bakit naman kasi pinapayagan mo manligaw sa'yo ang kung sino-sino? Ayan tuloy, may asawa pala. Hindi ko kasi siya pinayagan manligaw. Makulit siya. Mabuti na nga lang at hindi siya kinakampihan ng kaibigan niya.
Sinabi sa akin na may asawa na siya. Ang lakas din ng loob ng babae Wala naman palang ipagyayabang. Mabuti na lang at sinundan kita. Bakit mo nga ba kami sinusundan? Hindi mo na kailangang malaman. Ihahatid na lang kita at baka balikan ka nun. Di na, kayang-kaya kong sarili ko. Nakita mo naman kung paano ko siya suntukin, diba? Kahit na, babae ka pa rin. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bahala ka na nga, di naman kita mapipigilan eh. Napigilan mo nga ako Ha? Napigilan saan? Wala, ang sabi ko, bumalik na tayo sa farm para makuha ko yung kotse ko at maihatid na kita at huwag kang tatanggi kung ayaw mo buhatin kita pabalik. Mas iskandalo yun kaysa yung sumama ka ng kusa. Wala nang nagawa pa si Elena kundi ang sumama sa akin. Buong biyaheng tahimik lang kaming dalawa. Hindi kami nag-uusap kahit pa sa totoo lang gustong gusto ko siyang marinig na magsalita. Hindi ko rin kasi alam kung anong tamang sabihin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang importante lang para sa akin ay katabi ko siya. Kasama ko kahit papaano sa ilang sandali. Nang makarating na kami sa tapat ng daan papunta sa bahay nila, nagpababa na siya sa akin. Inalo ko siyang ihatid pero bago pa man ako makababa, tumakbo na siya papalayo. Napapailing na lang ako na ngumiti. Nakakainis kasi ang cute niya. Matapos ang ilang gabing pagtitiis ko sa sakit na nararamdaman ko dahil sa pambabastad niya sa akin, sa wakas ay nakatulog na ulit ako ng mahimbing. Pakiramdam ko kasi may pag-asa na ulit ako kahit pa hindi niya diretsyang sinabi. Kaya lang, ang lahat ng sayang na naramdaman ko nung gabing yon ay napalitan bigla ng kaba. Nang kinabukasan, nabalitaan namin na yung lalaking sinuntok ni Elena sa mukha ay ang sumunod na naging biktima. Elena, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Yung nangyari sa katrabaho mo, hindi mo kasalanan yun. Pero sir, ano po kasi, natatakot po ako. Paano kung pagbintangan ako kasi akong huling niyang nakasama nun, sinapa ko pa siya. Sinapa ko rin siya, di pati ako pagbibintangan. Kahit na po sir. Huwag ka nang mag-alala, Elena. Akong bahala. Kapag dumating ang mga polis para mag-imbestiga, ako ang haharap at sasabihin ko ang buong pangyayari kagabi. Hindi ka nila paghihinalaan. Ramdam ko ang takot ni Elena na baka madamay at makulong siya kung sakaling mapagbintangan man siya. Pero nang dumating yung mga pulis para mag-imbestiga, wala silang matibay na ebidensyang magtuturo na isa nga sa amin ang may gawa. Kaya hindi pa rin umusad yung kaso. Wala pa rin maiturong suspect sa kung sino ang pumapatay. Hanggang sa isang gabi, habang payapa akong nagliligpit ng mga gamit ko para umuwi na, biglang may kumatok sa pintuan ng opisina ko. Hindi pa man ako nakakasagot. Bumukas na yung pinto at pumasok si Bogart na halos malukot na ang mukha dahil sa sobrang pagkabusangot. Oh, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Pare, may dumating hinahanap ka. Ha? Sino raw? Ako, kailangan kita makausap. Lori? Anong ginagawa mo rito? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung magkasunod na patayan dito sa baryo ninyo, hindi lang dito nangyari, kundi pati na rin sa kabilang baryo. Pare-pareho ang pattern. Babaero, winawak-wak ang tiyan at uubusin ang laman loob, tsaka isusunod yung ari. Isang uri ng aswang na mapaghigante. Pwedeng niloko siya ng isang lalaki kaya pumapatay siya ng mga lalaking may kagaya rin ng ugali ng nanloko sa kanya. Aswang? Teka nga, naniniwala ka sa aswang? Oo, tulad nga ng sinabi ko, didiretsohin na kita. Isa akong manunugis ng aswang at tinutugis ko ang aswang na to. Kung aswang pala ang hanap mo, bakit dito ka pumunta, Lori? Nakita mo bang mukha ng asawa ko kanina? Galit na galit siya. Wala naman tayong ginagawang masama. Nagpasama lang ako sa iyo rito. Nagpasama ka sa akin na ex mo? Ex naman na. Tapos ng lahat sa atin kaya bakit ba apektado ka pa? Ano nga ang dahilan kung bakit sinasabi mo sa amin to? Kailangan ko ng tulong mo. Ako? Pero bakit ako? Dahil ikaw ang target ng aswang. Ano? Hindi naman ako babaero. Hindi, pero halos lahat ng malalanding babae na tikman mo. Wag ako, Andres. Oo, pero dati yun. Ang tagal ko nang walang babae, no? Magkakalahating taon na kaya hindi na ako ang target ng aswang. Ay, bakit ba kasi bigla kang nagbago kung kailan kailangan kita? Wala,
Bakit parang kasalanan ko? Basta. Kung nagbago ka na, magpanggap ka na lang. Anong magpapanggap ang sinasabi mo? Sa susunod na linggo, bilog na naman ang buwan at sasalakay ulit yung aswang. Tulungan mo ko. Magpanggap kang babaero para mahuli ko na yung aswang. Ano namang mapapala ako kung gagawin ko yan? Mapapala mo? Hindi ka man lang ba naaawa sa mga kapwa mo babaero na dapat magbabago na pero dahil kinain na sila ng aswang, hindi na tuloy sila nakapagbago. Kasalanan nila yon, hindi sila nagbabago eh. Andres! Oo na. Paano ko mapahamak ako dyan? Baka mamaya makain ako ng aswang imbes na mahuli mo siya. Ano ka ba? Hindi naman kita pababayaan at saka tutulungan tayo nitong best friend natin si Bogart eh. Ba't pati ako? At saka, best friend, matagal na yung tapos, Lori. Dekada nang lumipas, Bogart. Pwede bang kalimutan na natin lahat? Hindi ko alam kung bakit sa dinami-rami ng mga babaero ako talaga ang naisipang gawing kasabwat ni Lori. Si Lori, yung dati naming best friend. 3 kami ni Bogart. Kaya lang, ang pagiging mag-best friend naming 3 ay nauwi sa love triangle. Si Bogart at Lori ay nagkaroon ng relasyon. Pero ang hindi namin alam, may lihim palang pagtingin sa akin si Lori. Naghiwalay silang dalawa nang matuklasan yon ni Bogart. 1 taon niya rin akong hindi pinansin dahil sa nangyari, habang si Lori naman ay umalis para samahan ang lolo niya sa kabilang baryo. Kinausap lang ulit ako ni Bogart nang makamove on na siya kay Lori at na-realize niyang wala naman talaga akong kasalanan. Pagkatapos ng lahat, bigla siyang babalik at manggugulo. Buntis ang asawa ko, Andres. Stress na stress siya ng dahil kay Lori. Bogart, sa tingin ko hindi naman ang asawa mo nai-stress, kundi ikaw. Hindi. Hindi nga ako kinakausap. Ganun siya kapag galit. Kumalma ka na nga muna, pwede? Ako nga to nakasalalay ang buhay dahil dyan sa ex mo, hindi naman ako nagreklamo. Akalain mong imbes na maging teacher, naging tagahuli na siya ng aswang? Dati pa yung obsessed sa aswang. Alam mo naman. Pero oo nga pala, paano ka magpapanggap na babaero ulit? Ewan ko nga. Paano ba magpapanggap na babaero kung may babae na akong nagugustuhan? Akala ko ba binasted ka na? Oo nga. Pero mukhang tama ka. Natatakot lang talaga siya sa kung anong sabihin ng ibang tao. Hindi ko na siya pakakawalan. Yan ang best friend ko. Nakalabas ka na nga talaga sa pagiging babaero mo. I'm so proud of you. Sa ngayon, problemahin ko na muna yung ex mo at yung plano niyang gawing pain ako sa aswang na kumakain ng babaero. Sana matapos na agad. Sana hindi masira ang relasyon namin ng asawa ko ng dahil dito. Makalipas nga ang 1 linggo, bumalik si Lori umagang-umaga pa lang. May dala itong isang malaking bag at plano sa kung paano namin tutugisin yung aswang. Binigyan niya ako ng anting-anting na hindi mapapansin ng aswang. Pagkatapos ay nagbigay din siya ng kutsilyo na may basbas pa raw ng puting engkanto. Sa totoo lang, parang kabaliwan ang ginagawa namin. Hindi pa nga ako masyadong naniniwala pero sumusunod na lang din kami kay Lori dahil wala naman kaming magagawa. Para kasing batas itong si Lori. Nagagawa niyang pasunurin ang kahit na sinong utusan niya. Eto naman ang sayo, Bogart. Ano to? Ito ba yung buntot pagi? Oo, malakas na panlaban sa aswang yan. Dumampi lang sa balat ng aswang, siguradong lapnos ang balat niya. Itago mo sa counter ng beer house mo. Doon ka nakapwesto, di ba? Uy, teka lang. Huwag mong sabihin madadamay ang beer house ko, ha? Di naman madadamay pero doon tayo magsisimula. Ano bang plano? Papasok sa beer house at magpapanggap kang nakikipaglandian sa babae. Dalawahin mo kung kinakailangan. Tapos, ilabas mo at dalhin sa motel. Baliw ka ba? Di mo naman gagalawin. Dadaling mo lang. Tapos, palabasin mo pagkatapos ng 1 oras. Tapos? Pagkatapos, hihintayin na natin yung aswang. Teka lang, ha? Hindi malinaw eh. Paano mo naman naisip na si Andres ang susunod na bibiktimay ng aswang sa dinami-rami ng mga babaero? Hindi lang kasi simpleng babaerong pinapatay niya. Ano? Pinapatay niya yung mga babaerong gwapo at higit 10 babae nang niloko. Grabe ah. Ang very specific naman yung aswang na yan. Tama ka. Ilang baryo nang tinatalon-talon niya. Bawat linggo, 1 babaero. Sinundan ko ang pattern kung saan siya namimili ng susunod na biktima at dito ang susunod niyang target.
Sa oras na makita niya si Andres na palaboy-laboy sa gabi habang may kasamang babae, maaamoy niya yung amoy ng iba't ibang babaeng naikama ni Andres. Nalalaman niya kung ilan nang nakaano ko? Oh, lagpas 10 naman na, no? Hindi ako makapagsalita. Lalo ko tuloy gustong sapakin ang sarili ko dahil sa mga pinaggagawa ko noon. At dahil nga natahimik ako, nakumpirma ni Lori na tama ngang ako ang napili niyang gawing pain sa aswang. Matapos ang pagpaplano sa kung anong dapat naming gawin, isinet up namin pati ang motel na pupuntahan ko. Kahit yung 2 babaeng isasama ko sa motel ay nakaset up lang din. Ako ang magbabayad. Bagay na hindi ko naman nagawa noong babaero pa ako. Kung kailan hindi na ako ng babae, saka pa ako nagbayad ng babae. Bakit ba ako pang nagbayad? Sus, marami ka naman pera eh. Ano pa bang magagawa ko? Basta ito, kung sakali man na maapektuhan yung nililigawan ko, ikaw ang kumuusap sa kanya. Ipaliwanag mo na ang lahat ay setup lang. May nililigawan ka? We, talaga? Basta, ipapakilala ko siya sa'yo. Sige. Huwag mong sabihin hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Wow ha, kapal mo naman. Anong tingin mo sa akin? Patay na patay sa'yo? Hindi na nga. Kaya kailangan tulungan mo rin ako kasi baka sumama ang tingin sa akin ng babaeng nililigawan ko. Magbubukas ako ng beer house. Sigurado ka bang hindi papasok ang aswang sa beer house ko, ha? Marami pa namang mamahaling bote ng alak dun. Hindi papasok sa maraming taong aswang. Kung pumasok man siya, pwedeng magpanggap siyang tao para magmanman kung sinong pwede niyang biktimahin. Pero ang mag-skandalo sa beer house, hindi niya gagawin yan. O sige, mauna na ako sa inyong dalawa. Hintayin ko kayo. 3 oras matapos umalis si Bogart, saka pa lang ako sumunod sa beer house. Habang si Lori naman, nagmamanman lang. Patago-tago kung saan para malaman niya kung sino yung aswang. Pagpasok sa beer house, sumalubong kaagad sa akin yung 2 babae. Grabe sila kung makalingkis. Panay pa yung halik nila sa pisngi ko. Kung dati tuwang-tuwa ako, ngayon nakakadiri na. Ganito palang pakiramdam kapag retired na babaero. Hindi na init ng katawan ang nararamdaman kundi kilabot. Kilabot na baka mapadpad bigla si Elena sa beer house at malaman niyang ganito ang ginagawa ko. Ilang oras din akong nagtiis katabi ang 2 higad na kasama ko. Umiinom ako ng alak pero paunti-unti lang. Hindi ako pwedeng malasing ng husto dahil siguradong mapapalaban ako sa aswang. Kung meron man talaga. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang magpasya kaming lumabas ng beer house. Habang papunta sa motel, ramdam kong may pares ng mga matang nakatingin sa amin. Hindi ko lang sigurado kung yun na ba yung sinasabi ni Lori na aswang o siya ba yung nararamdaman ko. Tulad ng napag-usapan, nanatili yung mga babae sa kwarto ko sa motel ng 1 oras. At nang matapos na, lumabas na sila. Pagod na ako ng mga oras na yon pero kailangan ko pang tiisin ang sarili ko na hindi makatulog kahit pa sa totoo lang nakakaantok ang maghintay habang nakapikit sa ibabaw ng kama. Halos makatulog na ako sa kakahintay nang maramdaman kong umuga yung papag. At nang imulat ko ang mga mata ko, laking gulat ko nang makita ang mukha ng aswang na nakadungaw mula sa paanan ng kamang kinahihigaan ko. Ah! Lori! Bogart! Nandito na siya! Sa labis na pagkataranta, agad na sinipa ko yung aswang sa kanyang mukha. Bahagyang nasugatan ang paa ko dahil sa talas ng mga ngipin niya pero wala akong pakialam. Kaagad akong bumangon at umatras patungo sa headboard ng kama. Muling umakyat yung aswang at nang susugod na sana siya sa akin, isang hampas mula sa likuran nito ang nagpatigil sa kanya. Napahiyaw yung aswang saka hinarap si Lori na may hawak na buntot pagi. Matagal na kitang hinahanap. Sa wakas, nagkaharap na rin tayo. Muli niyang hinampas ang aswang pero palaban ito. Sumugod siya kay Lori at pinagkakalmot ang balat niya. Pero tila bakal ang balat ni Lori dahil wala ni isang sugat ang lumitaw doon. Pinagsusuntok ni Lori ang mukha ng aswang. Hindi ako makapaniwala na ang tapang niya habang napatulala lang ako sa mga nangyayari. Hindi pa rin kasi ako naniniwala na aswang ang kaharap ko. Para akong nananaginip lang. Sa kalagitnaan ng paglalaban nilang dalawa, naitulak si Lori ng aswang.
Kaagad lumabas ang magkabila nitong pakpak, mga pakpak na animoy sa paniki. Bago pa man makabawi si Lori, humarap na ito sa akin. Akala ko nga susugurin niya ako, pero sa halip, lumipad ito palabas ng bintana. Ang tanga mo naman, Andres. Sobrang tanga mo. Pinatakas mo yung aswang. Sorry, nataranta ako. Bilisan mo. Tumakbo ka pababa at tumulong ka sa paghahanap. Etong butot pagi. Dali! Sige. Naiinis ako sa sarili ko. Nakaramdam kasi ako ng pagkaduwag. Pero imbis na intindihin pa ang nangyari na, nag-focus na lang ako sa paghahabol sa aswang. Pagkalabas ko ng motel, nakita kong tumatakbo na si Bogart at Lori papunta sa direksyon na pinuntahan ng aswang. Nagulat pa ako sa kung paano nakababa agad si Lori at nang ma-realize ko na tumalon siya sa bintana, mas lalo akong napamangha. Imbis na sumunod sa kanila, tumakbo ko papunta sa kotse kong nakaparada sa labas ng motel. Pagkasakay ko sa kotse, pinaharurot ko yun kaagad saka pinaandar. Hindi ko na nakita sina Bogart at Lori kaya dumire-diretso na lang ako sa direksyong nakikita kong nililiparan ng aswang. Pero habang papalapit ako ng papalapit sa direksyon nito, unti-unti kong napagtatanto kung saan ito patungo. Hanggang sa manlamig ang buo kong katawan nang makita ko kung saang bahay ito pumasok. Natatarantang bumaba ako sa kotse. Hawak ang buntot pagi, mag-isang susugod na sana ako sa bahay ni na Elena, pero laking gulat ko nang marinig ang boses niya mula sa loob ng bahay. Nay! Ano na naman ba ginawa mo, ha? Mambibiktima ka na naman ba? Parang awa mo na, itigil mo na to. Ayoko na magpalipat-lipat ang lugar na titirhan. Gusto ko na po dito eh. Pagod na ako sa paghihiganti ginagawa nyo. Pakiramdam ko sinampal ako ng napakalakas nang marinig ang mga sinabi ni Elena. Muntik na akong mapaupo sa lupa dahil sa panghihina ng mga tuhod ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig at naninigas sa kinatatayuan ko. Oo, aswang po tayo, Nay. Pero hindi tayo mamamatay tao. Hindi ganitong bilin sa atin ni Lola, kaya tama na. Kung hindi mo ititigil to, itatakwil na kita. Biglang bumukas ang pinto at dahil nastatwa na ako sa kinatatayuan ko, nakita ako ni Elena. Gulat na gulat ang mukha niya. Hindi siya makapaniwalang nakita niya akong nakatayo doon. Andres, anong ginagawa mo rito? Aswang ka ba, Elena? Aswang ba kayo ng nanay mo? Andres, magpapaliwanag ako. Sabihin mong nagkamali lang ako nang nakita at narinig. Sorry, pero totoo ang lahat. Totoong aswang kami ng nanay ko, pero maniwala ka, hindi ako kumakain ng tao. At si nanay, isinusukan niya mga lalaking pinapatay niya. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako na hindi ka kumakain ng tao. Pero ang sinusukan ng nanay mo ang mga kinakain niyang tao, siguradong hindi yan totoo. Andres, halika na. Patayin na natin ang nanay niyang aswang. Teka lang, hindi! Wag! Pakiusap, huwag niyo papatayin si nanay! Kaagad na sumugod si Lori sa bahay ni na Elena. Pero bago pa man siya makapasok, lumabas na yung aswang. Lumipad ito patungo kay Lori. Hinawakan ng magkabilang balikat niya at saka inilipad paitaas. Nay, itigil niyo na po to. Tama na po. Mula sa taas, nakita ko kung paano sinugatan ni Lori ng kutsilyo na may basbas ng puting engkanto ang kamay ng nanay ni Elena. Dahil sa pagkakahiwa niya, nabitiwan siya nito at nahulog siya. Kaagad ko siyang sinalo. Mabuti na lang at mababa lang yung binagsakan niya. Pero ang hindi ko alam, ako na pala ang susunod nitong susugurin. Itinulak ako ng aswang na naging dahilan para mahulog ako sa lupa. Hinaklit nito ang suot kong anting-anting kahit umusok ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bigla niya nalang inangat ang kamay niyang may pagkahaba-habang kuko. Isasaksak niya sana yun sa akin pero may kamay na pumigil sa kanya. Nang magangat ako ng tingin, nakita ko si Elena na nanlilisik ang mga matang hinila palayo sa akin ang nanay niya. Hindi mo siya pwedeng saktan. Mahal ko siya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig kong mga salita mula kay Elena. Ramdam kong totoo ang mga sinabi niya na naging dahilan para mag-alab ang bugso ng damdamin ko. Agad akong bumangon mula sa pagkakadapa ko sa lupa. Habang abala sa pakikipaglaban si Elena sa kanyang sariling ina, dumampot ako ng bato. Malayo pa ako mula sa kanila, nakita ko nang sinakal niya si Elena.
Hirap na itong makahinga. At nang makalapit na ako sa kanila, marahas na ipinukpok ko yung bato sa likod ng ulo ng aswang. Kaya't nabitiwan ito si Elena. Buong akala ko ayos na, pero nagulat ako nang lumingon siya sa akin. Tila bumagal ang paligid kasunod ng umiiyak na sigaw ni Elena. Bago ko pa man mapigilan yung aswang, naisaksak na niya ang mahaba niyang kuko sa tiyan ko. Napasinghap ako sa matinding sakit. Pilit ko siyang pinigilang palalinin pa yung pagkakadiin ng mga kuko niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinutulak palayo ang kanyang braso, pero bago ko pa man siya maitulak, sinampal na niya ako ng napakalakas na naging dahilan para mawalan ako ng malay. Nang magdilat ako ng mga mata, puting kisame ang sumalubong sa akin. Nang ilibot ko ang paningin ko sa paligid, nakita ko ang heart monitor sa tabi ko na paulit-ulit na tumutunog. Babangon sana ako pero agad na kumirot ang sugat ko sa tiyan. Isang kamay ang humawak sa braso ko at nakita ko si Mama. Anak, huwag ka na munang bumangon. Sariwa pang sugat mo. Ma, ano pong nangyari? Pasensya ka na, anak, ha? Pero hindi ko masasagot ang tungkol dyan. Sina Bogart at Lori na lang ang bahalang magkwento sa'yo. Kung ganun, si Elena po, nakita niyo po ba siya? Anak, ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Hindi maganda sa yung namomroblema ng ganyan. Gusto ko lang pong malaman kung ayos lang ba siya. Anak, makinig ka. Nabanggit ni Bogart sa akin yung tungkol kay Elena na nililigawan mo siya. Pero nak, kung hindi talaga siya para sa'yo, hindi talaga. Hindi natin pwedeng ipilit yung gusto mo. Kasi kung ipipilit mo at hindi naging magandang resulta, sa huli, pareho lang din kayong masasaktan. Bakit po ba ganito, Ma? Parusa ba sa akin to? Bakit kung kailan natutunan ko na magmahal ng totoo, saka pa hindi pwede? Hindi ko napigilang maging emosyonal sa harap mismo ng nanay ko. Ito ang unang pagkakataon na naglabas ako ng nararamdaman ko sa kanya. Palagi akong malamig, palagi akong tahimik. Kaya nang mailabas ko ang lahat ng emosyon ko, para akong sumabog. Isang araw lang matapos kong magising, pinauwi ka agad ako dahil hindi naman daw ganoon kalala yung sugat ko. Pagka-uwi sa bahay, binisita agad ako ni Bogart at Lori na parehong nag-alala sa akin ng husto. Pare, talaga bang ayos ka na? Ayos na nga ako, pero syempre masakit pang sugat ko. Ilang araw pa lang naman to eh. Kala talaga namin mamamatay ka na. Putya, bakit naman kasi hinampas mo sa ulo yung aswang pero hindi mo pa nilakasan? Nilakasan ko, sadyang matibay lang talagang bungo niya. Tama si Andres Bogart. Hindi rin kasi basta-basta ang aswang na yun. Pinagtulungan na natin pero halos hindi mamatay. Pero teka lang, kahapon ko pa gustong malaman to. Bakit hindi niyo ako dinalaw sa ospital kahapon? Ang totoo niyan, may mga inaasikaso kami kahapon. Anong inasikaso niyo? Napatay niyo ba yung aswang? Namatay yung aswang, pero hindi kami ang pumatay sa kanya. Si Elena ba? Oo, tinulungan namin siyang mag-ayos ng burol para sa nanay niya. Ibig sabihin, ayos lang siya? Ayos lang siya, pero mas mabuting wag muna kayong magkita. Kahit ganun ang nanay ni Lori, mahal na mahal niya yun. Nagtiis siyang gumagawa ng krimen ng nanay niya dahil sa pagmamahal niya rito. Pero dahil sa'yo, isinakripisyo niya ang pagmamahal niyang yun sa nanay niya. Kaya huwag ka na munang magpakita sa kanya. Bakit pa kasi naghihiganti ang nanay niya? Ang sabi niya sa akin, mabait naman daw dati ang nanay niya. Buong angkan nila, lahi ng aswang na hindi kumakain ng tao. Mga hayop na buhay lang. Pero nung nalaman ng nanay ni Elena ang paulit-ulit na panloloko sa kanya ng asawa niya, doon na siya nagbago. Sobrang tindi ng galit niya sa asawa niya pero hindi niya to magawang patayin. Kaya sa ibang lalaking babaero siya gumaganti. Kaya rin ba ayaw ni Elena sa mga lalaki? Oo, dahil sa ginawa ng sarili niyang ama. Sa kabila ng dahilan ng nanay ni Elena, hindi pa rin tama ang ginawa niyang pagpatay sa mga babaero. Oo, hindi tama ang mambabae pero hindi rin naman tamang inilagay niya sa kamay niya ang batas. Nagtiis akong hindi puntahan si Elena sa bahay nila. Tahimik lang akong nagpagaling sa bahay namin habang hinihintay ang pagkakataon na pwede ko na siyang makausap ulit. Makalipas ang 1 linggo, kahit hindi pa ako lubos na gumagaling, nagpunta na ako sa taniman ng ubas.
Umaasa ako na baka makita ko siya doon, na baka bumalik na siya sa trabaho. Pero imbis na siya ang dumating, resignation letter niya ang ipinaabot sa akin ng isang katrabaho niya. Anak nang, bibili lang naman ako ng alak sa'yo pero bakit naging service mo patuloy ako? Huwag ka ng maraming daldal. Basta bilisan mo na lang at baka hindi na natin siya maabutan sa sakayan ng bus. Eto na nga eh, hindi pwedeng ipaharurot tong truck ko sa highway. Mas lalo tayong hindi makakarating sa estasyon ng bus kung mauhuli tayo dahil sa overspeeding. Kung nagfo-focus ka na lang kaya dyan kesa dumadaldal. Eto na nga sabi ko nga eh. Pagkaabot sa akin ng resignation letter, nalaman ko na paalis na pala si Elena papunta sa Maynila. Doon niya raw balak na magbagong buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Wala namang problema sa akin kung gusto niyang magbagong buhay, pero sana formal siyang nagpaalam sa akin. Gusto ko siyang makita bago pa man magkahiwalay ang mga landas naming dalawa. Gusto ko man lang siyang mayakap. Kahit hindi na mahalikan, ayos na sa akin yon. Ayos na sa akin kahit hindi sobra. Pero ang inakala ko na maabutan ko pa siya, hindi na nangyari pa. Dahil pagdating namin sa bus station, wala na siya. Ayos lang yan pare, marami pa namang ibang babae dyan. Yung mas matapang at mas mataray kaysa sa kanya. Pwedeng makahanap ako ng babaeng kasing tapang at kasing taray niya. Pero walang makakapalit kay Elena. Nag-iisa lang siya. Grabing pagmamahal yan pre. Alam mo, di ko maiwasang isipin na karma yan pre. Hindi kasi talaga pwedeng walang ganti kapag naging babaero ka. Alam ko naman, pero siguro ganun talaga. Ang importante sa akin napunta yung karma. Sa akin naman kasi dapat talaga. 2 taon akong walang karelasyon simula nung mangyari ang lahat ng yon. Natiis ko ang hindi mambabae. Bagay na dating imposible para sa akin. Pero ganun siguro talaga kapag tinamaan ka ng matindi, iba yung balik. Matindi rin. Pagkatapos ng 2 taong walang girlfriend o kahit fling man lang, inakala kong habang buhay na akong single. Hanggang sa... Pare! 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 Yuhu! Oh, bakit ba tarantang-taranta ka? Teka, may ano kasi, may naghahanap sa'yo. Sino ba yan at sobra naman ata ang pagkataranta mo? Si Ako po, Sir Andres. Elena? Magandang hapon po, sir. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Balita ko po kasi hiring kayo ng mga tagapitas ng ubas. Elena? Eto nga po pala yung biodata ko. Sana po matanggap ako. Ano ka ba? Saan ka nanggaling ha? Sorry po, sir. Naligaw lang. Akala ko po kasi kapag umalis ako para magbagong buhay, magiging maayos ako. Hindi pala. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na bumabalik dito. Tama ang naging desisyon mo na bumalik dito, Elena. Akin ang biodata mo at titingnan ko kung qualified ka ba. Ha? Kailangan pa ba ni Elena yon? Oo, akin na Elena. Ito... Tingnan nga natin. Ano? Okay bang biodata ko? Oo, okay naman. Kaso lang, overqualified ka bilang tagapitas lang ng ubas. Ano palang pwedeng maging trabaho ko dito? Mas maganda kung maging housewife ka. Ano? Maging housewife ko. Ayaw mo ba? Teka, bago ka sumagot Elena, paalisin niyo muna ako rito. Para akong kinagat ng 1,000 langgam Sobrang tamis niyo. Yee! Sabi nga nila, kapag kayo talaga, gagawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Pero may mga pagkakataong hindi tadhana ang nasusunod, lalo na kapag ayaw nitong makisama. Kapag gusto mo, ipaglaban mo. Huwag mong hayaang ang tadhana mismo ang maging dahilan ng pagsuko mo. Dahil kung minsan, hindi tadhana ang sumisira sa mga pangarap natin, kundi yung pagpayag nating manaig ito. Sa huli, Miss Anne, sa kabila ng pagkakaiba ng lahi namin ni Elena, pinili naming daigin ang pagkakaibang yon. Simula nung ikasal kaming dalawa, hindi na ako ng babae pa. Takot ko lang na aswangin ako ni Elena. Kayo po ba mga mahal na tagapakinig? Kung kayo ang tatanungin,
Handa ba kayong tanggapin ang buong pagkatao ng taong mahal ninyo tulad nung ginawa ko? Kung bakit, pwede nyo bang ikwento sa comment section? Malugod kong babasahin ang sagot na ibabahagi nyo sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento at maraming salamat po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta. Paano nga ba kinikilig ang mga lalaki?